Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Corpus, ang naatasang mag-report ng Part 3 ng Western Visayas. At ang lalawigan po na napili kong i-report ay ang Aklan at Negros Occidental. Kasama ko po si Mark Darwin Solayaw at Roswell Cabiling. So, ang una ko pong i-report is Aklan. Kung po makikita niyo po sa mapa, ang katabi niya po is Capiz at saka Antique. Aklan. Ang Aklan ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Visayas. Ang kabisera nito ay Kalibo, matatagpuan sa hilagang kanlurang bahagi ng Pulo ng Panay ang lalawigan. Ang hangganan nito ay umaabot sa mga lalawigan ng Antique sa kanluran at Capiz sa Timog Silangan. Matatagpuan sa hilagan nito ang Dagat Sibuyan at ang lalawigan ng Romblon. Ang Aklan ay may 17 na bayan. Ito ay ang Altabas, Balete, Banga, Batan, Buruanga, Ibahay, Kalibo, Lezo, Libakaw, Madalag, Makato, Malay, Malinaw, Nabas, New Washington, Numancia, at Tangalan. So, dumating na po tayo sa festival. Ito po, Ati-Atihan. Isa po yan sa pinakasikat na festival po ng Aklan, ang Ati-Atihan. Ang salitang Ati-Atihan ay may kahulugan na maging katulad ng isang ati or gayahin ang isang ati. Ang mga ati ay mga negrito o maliit at maiitim na tao. Kulot ang buhok at naninirahan noon sa Panay. Ayon sa kwento, binili ni na Dato Puti ang ilang bahagi ng lupain kapalit ng salakot na ginto at iba pang hiyas. Kaya magmula noon ay sa kabundukan na nanirahan ang mga ati at buwababa lamang sila kapag humihingi ng tulong sa mga dato. Ang mga ati ay sumasayaw at kumakanta bilang pasasalamat. So, folk songs, maraming mga katutubong awit sa Aklan. Ilan sa mga ito ay ang pinamagatang Kuti-Kuti sa Bandi, Mamumugon, Magmamani, Ahay Tuburan, Nagtanom Ako't Pinya, Si Inday, Mapuweya-puweya, Nonoy, Ayaw-awaya si Inday, Duro ro atong kalipay, Ohoy alibangbang, Tigbak buwang. Turismo. Papasyal ko naman po kayo sa mga turismo sa Aklan. Una po sa lahat, ang Boracay Beach. Yan, ang pinaka-familiar po sa ating lahat, ang Boracay Beach. So, ang pinakauna sa lahat ay ang Boracay. Ang Boracay ay isang tropical na pulo na tinatanyag at ipinagmamalaki. Isa ito sa mga sikat na destinasyon ng mga turista sa bansa. Ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Philippine Tourism Authority na may ugnayan sa pamahalaang panlalawigan ng Aklan. Ito ay ang pinakatanyag na baybay na dinarayo ng mga turista, hindi lamang sa Pilipinas, kundi mga foreigner. So, pati po mga ibang bansa dinadayo po ang Boracay. So, next, Bakawan Beach. Yan. Mga mahilig po sa Bakawan, pwede po silang pumunta dito. Mayroong isang 1.3 kilometer kahoy at kawayang boardwalk na itinayo sa paligid ng kagubatang Bakawan, kung saan maaaring sundin ng mga bisita mula sa pasukan na patungo sa malusog na Bakawan, lumilipad na mga ibon, tulay ng kawayan, at isang magandang ilog. Pangatlo ay ang Nabas Wind Farm. Yan, parang sa Ilocos. Nabas Wind Farm. Nakalinya sa kahabaan ng isang bundok ng lalawigan na may 18 higanteng mga wind
turbine na nagbibigay ng malinis at nababagong enerhiya sa grid ng Western Visayas. Pang-apat, Ariel's Point. Ito ay isang kahangahangang beach resort na nakapatong sa isang batong limestone na napapalibutan ng mga luntiang gulay. So, sa mga mahilig pa mag-cliff diving, yan, perfect place po para sa kanila, Ariel's Point sa Aklan. Produkto. Mga produkto po nila sa Aklan is Copra, Raffia cloth, mga alimango, mga hipon, bangus, marami pang iba tulad ng processed food products, furniture, metal crafts, bamboo craft, bricks, weave huts and mats, gifts, and housewares. So yan, dumako naman po tayo sa Negros Occidental. Yan, makikita nyo po sa mapa. Nalapit po sa Guimaras. Negros Occidental or tinatawag din po nating Land of Sweet Surprises. Ito ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Bacolod, kilala bilang Sugar Bowl of the Philippines dahil ang Negros Occidental ang gumagawa ng higit sa kalahati ng output ng asukal sa buong bansang Pilipinas. So, kasaysayan. Pinapaniwalaang ang pulo ng Negros ay orihinal na tinawag na buglas, isang matandang katutubong salita na inaakalang nangangahulugang cut-off. Ang Negros ay dating bahagi ng mas malawak na lupain ngunit naputol alinman sa tinatawag ng mga geologists na continental drift. Kabilang sa mga maagang nanirahan dito ay ang katutubong may maitim na balat na kabilang sa pangkat etniko ng Negrito na may kanilang natatanging kultura. Sa gayon, tinawag ng mga Espanyol ang lupa na Negros. Pagkatapos ng mga itim na katutubo na nakita nila noong sila ay unang dumating sa isla noong Abril 1565. So, yon mga kilalang festival po sa Negros Occidental. Sinulog sa Kabangkalan. Sinulog sa Kabangkalan or Sinulog Festival na ginaganap po sa Kabangkalan City. Isang katapat ng ati-atihan, Sinulog sa Kabangkalan ay nagsimula noong 1976 na mas maaga pa kaysa sa malaking pagdiriwang ng sinulog sa lungsod ng Cebu na nagsimula noong 1980. Maging handa na ma-smudge ng uling na nagmula sa uling na halo sa oil. Panaad Festival sa Negros. Yan. Tinawag ding Panaad Festival ay isang pagdiriwang na ginaganap taon-taon sa buwan ng Abril sa Bacolod, ang kabisera ng lalawigan ng Negros Occidental sa Pilipinas. Ang panaad ay salitang Hiligaynon na para sa panata o pangako na nagmula sa salitang ugat na saad. Ang pagdiriwang ay isang uri ng pasasalamat sa banal na pag-aasikaso at paggunita ng isang panata kapalit ng magandang buhay. Mascara Festival sa Bacolod City. Ang bantog sa buong mundo, ang maskara ay nakakaakit ng bisita sa buong mundo upang saksihan ang isa sa pinakamakulay at buhay na fiesta sa Pilipinas. Ang mga mananayaw sa kalye sa pagdiriwang na ito ay sinusuot ang mga makukulay at malambot na kasuotan kasama ang kanilang mga magagandang nakagawang maskara na may masalimuot at malalaking headdress. Dinagsa sa Cadiz, Dinagsa Festival. Tulad din ng Sinulog sa Kabangkalan, nagtatampok din ang Dinagsa sa Cadiz ng mga Ati tribe para sa pangunahing kaganapan, ang street dance at arena dance competition. Ang bahaging ito ng pagdiriwang ay talagang inaasahan dahil sa ang karamihan sa mga taong dumadalo sa kompetisyon sa sayaw sa kalye
ay gumagamit ng isang puting shirt upang ipakita ang iba't ibang mga kulay ng pintura na nakuha nila sa pamamagitan ng pagdalo sa kasiyahan. So, pag mamamasyal po kayo sa Dinagsa Festival, huwag niyo pong kalimutang magdala ng white shirt, folk song. Yan po yung isa sa pinakasikat na folk song ng Negros Occidental, ang pinamagatang The Golden Scarf. Ilalagay ko po yung link dyan sa baba sa description para mapakinggan nyo po ang The Golden Scarf. Turismo. Marami rin pong turismo dito sa Negros Occidental. Isa dito ay ang The Ruins Mansion. Yan. Ang Ruins Mansion ay ang labi ng mga mansyon ng mga ninuno ng pamilya ni na Don Mariano Ledesma Lacson at Maria Braga Lacson. Yan. Sa Talisay City, Philippines. Mount Canlaon, yan. Isa rin pong active volcano sa Pilipinas. Ito ang pinakamataas na punto sa Negros, yan. Pati na rin po sa rehiyon ng Visayas, na may taas na 2,465 meter sa taas ng dagat. Bahagi rin po yan ng Pacific Ring of Fire. Sebastian Cathedral. Yan. Ang San Sebastian Cathedral ay isang huli na ika-19 na siglong simbahan sa Bacolod, Negros Occidental sa Pilipinas. Ito ang upuan ng Roman Catholic Diocese ng Bacolod. Sagay Beach, yan. So, yan po ang Sagay Beach. Ang slogan po nila is Sagay City, where the love for nature begins. Yan. This summer destination in Negros Occidental has embraced a new ecotourism branding. Around 32,000 hectares of city's marine territory was put under protection by the Philippine government in 1995 and was then named Sagay Marine Reserve. Yan, produkto ng mga taga Negros Occidental. Salubong products. Ang Negros ay may maraming mga kasiyasiyang katutubong pagkain na kilala sa buong mundo. Ang mga tao na dumarating sa lalawigan ay nakakatikim ng mga ito at palaging may pagnanasa na may uwi sila sa kung saan man sila galing. Ang ilan sa mga pamasahe na mahanap mo sa NTF ay ang tanyag na Bacolod Chicken Inasal, Caramel Tart, Mango Tart, Barquillos, Squid Rings, Pili Crumble, Piaya, hopia, and dried seafood. Furniture and home accents, yan. Marahil ang pinakamalalaking bahagi ng fair ay ang kasangkapan sa bahay at mga accent ng bahay. Ang natatanging piraso ng kasangkapan gamit sa bahay at accessories ay tinatampok dito gamit ang katutubong materyales, ngunit ginawa upang tumagal ng mahabang panahon. Mahanap ng iba't ibang item. Dito gawa sa damo, nyog, kawayan, ceramic, pandan, mga shell at marami pa. Yan. Diyan na po nagtatapos ang aking report sa Aklan at Negros Occidental.